og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. So atong ablihano ang atong programa alang sa atong question and answer portion. Pangutana mo, may labot sa pagtuong Katoliko, makalibog nato sa atong tinuohan, ngawa nato masayre unsa ang tubag diini, makahimo mo sa pagpangutana dinhi kanako. So ang atong open forum, isulti nimo imong pangalan, kinsa ka. Ako Brad Paul si Juan de la Cruz, usa ko ka katekista. Mao kini ang akong pangutana. Dayon during sa pagpangutana di sa kamulakaw, mulingkod sa kadiha. Pakibutang lang isa ka chair that is there. Kay hatagan ko ikaw og follow-up question. Kung nakasabot ka na sa duha ka pangutana, lain ako ang mangutana para daghan makiter nato nga mga question. Okay ba mo anak? Okay mo? Dahil kining atong open forum, ato nang i-upload sa akong YouTube. Doon na ka YouTube channel, Catholic Crusader, Paul Alima. Kung gusto mo nga mo-learn, maka-learn sa mga teacher sa simbahang Katoliko, unsaon pag-dipinsa niini, libre kayo mo nga mo subscribe sa ato nga YouTube channel, walay bayad. Tanaw mo dito, taman sa inyong mahimo para mulig-on o mulahom ang atong pagtuong Katoliko. So na may pangutana din ha, personal, dool mo din he, o kawa mo pangutana, mahadlok mo dool din he, pwede ra mong magsulat, na may papel diha o ballpen, isulat ang pangutana, o ayaw langan human sa pagsulat, adto dayon ka na sa LBC, kaya para dali na ako madawat sa LBC. Joke lang dito. Yan naman kita din he. So mahimo inyong pagpangutana personal. So kinsa unang mangutana? Para matubag tayo nato. Dili lang sa tubang. Kaya ang microphone din he. Kinsa unang mangutana? Pangutana ha, dili kay pungot tana. Pangutana lang. Ikaw sister. Okay, pangutana? And mulin ko din ito trauma. Ang akong pangutana, Brad Paul, kani bang mga kanang Katoliko karon din sa mga sunod nga mga adlaw nagpabunyag og laing tinuhan. Unya, wa na talipod kasabot sa ilahang gisudlan, mubalik na pud sa Katoliko, angay pa ba nang dawaton? Efeso kapitulo, lingkod sa ubalay nga kamay. Efeso kapitulo 4 versikulo 4. May usa lamang kalawas o usa ka espiritu, may usa lamang kapaglaom nga alang niini gitawag kamo sa Dios, may usa lamang ka Ginoo, bersikulo 5, usa ka pagtuo o usa ka bunyag. Kung Katoliko ka, nabunyagan na ka sa pagkatoliko, nunid na nga magpabunyag unta ka sa laing tinuohan. Pero kung magpabunyag ka dito, ang imong bunyag sa Katoliko maong bunyag nga palit. Imbalido ang bunyag sa laing tinuohan, gawas ni anang tinuohan nga giila sa simbahan nga mga trinitarian. So dili na kinahanglan magpabunyag ka. Pero kung mabalik ka sa Katoliko, dili ka isalikway. Ano man, ang simbahan able sa tanang panahon. Niadtong iyang mga anak nga sa kausan na sayo, mobalik ka nasama na itong prodigal son nga may palayo sa amahan, pero ginangop sa amahan ang iyang pagbalik. Kung sa diyang may balik, gidawat siya sa iyang amahan. So sundugon nato ang Ginoo. Mo nang sa Katoliko, kung mubiya ka sa Katoliko, kung sa may imong sa
ang sala nimo gitawag nag spiritual adultery. Espirituhanon nga pagpanapaw, gisapawan nimo ang imong pagtuo sa lain nga pagtuo. Mura ka nag magtiayon minyo nangita og lain nga hinigugma. Panapaw man na, karnal na, adultery na. Pero ang Katoliko nga mobiya sa laing moadto sa laing pagtuo, spiritual adultery, nanapaw siya nganuman gisapawan niya ang iyang pagtuo. Mo nang dili ta manapaw. Pero kung nakaadto ka sa laing relihiyon, kay wa ka kahibalo nga kana espirituhan ng pagpanapaw, kinahanglan mo balik ka sa Katoliko, mukumpisal ka sa imong sala. Nganuman ang imong pagtalikod sa Katoliko is apostasy. Kinahang sala na siya. Munang mangumpisal ka, una ka dawaton sa simbahan. Dawaton gihapon, pero ikumpisal ang iyang nahimo nga pagpakasala sa pagbiya sa tinuohan nga Katoliko. Sunod pagutan. Ang anak po niya, kanang himbalin sila tinumuan no sa pagkaroon nagbalog na sila sa laing tinumuan. Unya, kung dunay mga kanang anak nga magpakasal, kanang ang binunyagan anak, dili na kinahanglan ang binunyagan sa Katoliko, kundi adto na sa bagong binunyagan. Nga na ba kanang Katoliko na sila sa una, no? Then, himbalin sila yung tinuhuan. Unya, kung pananglita natay, nay anak nga kanang kasunon ba, unya, mukuhag binunyagan sa Katoliko, unya, karong panahon na, dili na sila Katoliko, ang ngayon bang hatagan? Sa binunyagan sa Katoliko? Kung tinuod na bunyagan sa Katoliko, iya man ang right nga kuhaon niya ang iyang baptismal sa Katoliko. Kay Katoliko man nabunyagan siya. So, dili sayo kung ang parokya mohatag sa ebidensya nitong iyang baptismal certificate kay tinuod man po nabunyagan sa Katoliko. So, dito siya moadto sa Katoliko. Born again na siya. So, gusto ba dito na sa ilang relihiyon makuha baptismal po kung nabunyagan dito. Pero, dili man usahay akseptahon ng ilang baptismal. Labi na ang mga born again nga wa pa marehistro. Makuloro man katiha. Mo nang ilang kuhaon ang sa Katoliko ngano man ang Katoliko mao man ang giila nga valid nga bunyag. Mo nang kupaytan mo adto sila dito diskresyon na sa bura paroko sa sekretary nga naghupot niya na kung tagaan ba niya o dili. Kung tagaan, okay. Kung dili po, ang paroko man nagbuot, siya man ang prinsipe sa parokya, siya ang magbuot niya. So depende lang kung matagaan siya o dili. Pero sa ako nang giingon, tinuod man po kadabunyagan siya sa Katoliko. So ang iyang siguro intention nga naalay ikapro, magkatoliko siya ang nabunyagan. So why not? Wala may sayop ni anak. Pero sa ako nang giingon, kung paitan ang pare, dili magpahatag na wa po tayo mahimo. Kaya si ang pare man mo ang naghupot sundon diha sa pamalaod diha sa atong parokya. Okay. Okay na to, sister? O, pwede na ka matulog, sister. Lakpakan na to, sister, na. So, lain nga pagutana. Doon po dali kaya para makita mas tibo kalibutan. Kisya pangutana. Kay talagsar na ba kumahan sila sa bukid? So i-grab ninyo ng opportunity no nga makapangutana gyud sa atong pagtuo. Ikaw, sister, dili ka. Isa pa. Ikaw, brother, diha ka mo mga bro. Mas inamay gusto i-clarify sa akong gihatag kayo nga input. Sige na. Ay mo kauwaw. Debit ako manghilabot sa inyo. Sister, kamuda na eh. Unsa man, kamoy mangutana o kayo mangutana sa inyo?
Kasi may gusto ninyo? Kamoy mangutana na ako o ako'y mangutana sa inyo? Ha? Ikaw na, ako'y mangutana. Sister Neda, di naman sila maningog. Sister Neda, di naman sila maningog. Sister Neda ka, sister. O kanang salain tinuhan, bisan sa kanang leader niya ilang ipang hisgutan, pwede nyo ipaabot din din sister Neda. Tubuling ko na kadahan. Ako di Isis, Esmeralda Quaresma. Unsa na ako'y pangutana. Kanang lain ningon na ho, ngano man nga sige mamugduda anang gibolto, mura man mugbuang nagsunod-sunod kuno sa Santos. Wa man ko ikatubag sa o man ko tubag. Ako katubag. Ano ko? So kaya naman ko kamatian na. Lingkod na sister. Nga nung ato mga nadadadon, kadi man ko nakalakaw, isa ko biyaan ato na. Sila may tao sila. Karon ko karang revolto, mulakaw na, may di sila mandakan. Nakahibalo na sila rin na mulakaw, palakon nga nila. Nagpuyo na ba na? Kita sister, joke lang sira. Sa balaang kasulatan, sa Josue Kapitulo 6, versikulo 6 o 7, ang mga Israelita nagmarcha. Dayon ilang gayayungan ang Ark of the Covenant. Nga tuwa dito ang larawan nga gisugo sa Ginoo kang Moises nga ibutang sa tabernakulo. Ilan ang giprosesyon. Sumao na nga nganong alsahon kadi man lagi na mulakaw. Mabiyaan po daw inatosahon. Nana sa balaang kasulatan, unang Korinto 15:15, unang Kronikas 15:15. Mo ning atong mabasa sa balaang kasulatan, unang Kronikas 15:15. Nag-ingon din ang sudlanan sa kasabutan ilang gibutang sa tag-as nga kahoy o gipas-an sa mga Levita sumala sa mando sa Ginoo pinaagi kang Moises. So ang nagsugo nga pas-anon kadtong Ark of the Covenant katuwa dito ang larawan sa kerubel, ang Ginoo ang nagsugo ang sahon. Alsahon o yayungan ka na sa mga Levita o sa mga pare. I-prosesyon ka na. So mo nang sugo na sa Ginoo nga pas-anon. Kung sila man sila sugo nga pas-anon, di sila mamasan. Mo nang giingon sa balaang kasulatan. Sunod pagutan mo. Ako ko'y pangutana din. Ngano kuno nga moingon man dito, kanang ingon bitaw. Tulo itong Ginoo kay katong sa ngalan sa man sa anak espiritu daghan naman ko kamo. Wa gito magtudlo nga tulo atong Ginoo. Klaro kayo ang teaching sa Katoliko, usa lamang ang Dios. Pero diha sa usa ka Dios gilangkuban sa tulo ka balaang mga persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Dili na nimo pwede sa i-plus. Ang ilang mathematics plus man, Amahan Dios plus Anak Dios plus Espiritu Santo Dios, nahimo nang ilang Dios tulo. Ang ato times man 1 times 1 times 1 equals 1. Ang ilang nature isa raman. O sa ato pa, taliwala sa pagkatuloy lang ka persona, isa raman na ilang kinaiya, nga mao usa ka pagka-Dios, dili nimo sa ikaw as 3. 1 times 1 times 1 equals 1. Mo bitaw mayon ang Ginoo, ang asawa o ang bana, mahimo na lang sa usa. Mao na siya. Ang mathematics sa Ginoo times dili kay plus. Wa ta magtudlo nga tulo nga atong usa ra atong Dios. Usa na sayop kila sister. Napa sister? Okay, ato palakpakan na atong sister mo. So napay pangutana. Ikaw sister. Di po na kay pangutana. Naro kay si mong dagway ba? Nga namituon o question mark. Napa diha? Ako bro, dire bro.
Isulti ang pangalan. Dayon, mga tanda. Mayong hapon, Brad Paul. Ako si Paul Rupiro, saka si D. Kini ako pangutana. Kini ako pangutana, how na lang gida? Kaya aron ang uban, mabuha mong mutana mo nang kini ko nung nasinati ko noon sa Laing Reliyon, suwayan ko debate din sa PASEM. Ang ilang pangutana, kini ko nung pag-ampo sa mga Katoliko mo balik-balik sama sa pag-ampo sa pagrosaryo. Sampo na lang, maghimay ka Maria, napuno ka sa grasya, balik-balik, napo ka, gayon. Nga, kana ko nung pag-ampo ng balik-balik, pag-ampo ko na lang sa pag-ano, mo na gikuan sa Laing Reliyon, gitukmod nila nga, kini atong mga pagtulunan sa Katoliko nga balik-balik, kini mga pag-ampo ko nga pag-ano. Ang pangutana to, Brad Paul, tinawad ba ni nga kining pag-ampo ng balik-balik, pag-ampo ba sa pag-ano? Kini ako lang kuan sa Kulawman ba? Salamat po, lingkod sa Dabro, no? Ang pag-ampo ba nga balik-balik, pag-ano? Kung mao ka na ang logic ng si Kristo, ilang di-accuse ka pag-ano? Nga naman, Mateo Kapitulo 26, versikulo 44, nag-ingon ang balang kasulatan. Mibiya na usab si Jesus kanila, o nag-ampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Unsa man ning gibalik-balik ni Jesus pag-ampo, miingon siya, amahan ko, kung mahimo kuha ka nako kining kupa sa pag-antos, apan dili ang akong pagbuot maoy matuman, kundili ang imo. Katulo ni Kristo ni balik-balik ka. Kung ang pagbalik-balik sa pag-ampo pagano, nan si Kristo nahimo na nga pagano. Nganong magbalik-balik ta sa pag-ampo, kay na ay beauty ang pagbalik-balik. O ang utol sa pagbalik-balik mao ang Dios. Tanawa ang Henesis Kapitulo 1. Sa paghimo sa Diyos sa kalibutan, ang adlaw may subang. Misalop. Og mabalik na po ng salop. Mabalik na po sa subang. Pila naman ay ka binalik-balik, na pwede namang naghana. Nga nung nagbalik-balik na, kay kung di na magbalik-balik, di na ta mga tuog. Di na may gabi eh. O di na po na siya mo salop, sige ta po na trabaho. Pagkapuyo na tayo eh. Na ay beauty sa pagbalik-balik. Mo bito hinungdan nga kada adlaw katulot ta mo kaon. Mo ingon dai ka, di na ko mo kaon kay balik na po ta ni kaon. Magbalik-balik yung kaon para mabuhi ta. Kay nagkaon ka, manutbras for ka. Ayaw na ko ng panutbras. Nga nung manutbras ta, kinibalik matagkaon, so magtutbras sa buta. Na ay beauty sa pagbalik-balik. Maligo ta kada adlaw. Nga naman, nindot man yung maligo kada adlaw, kay limpyo man. Mo ingon dai kadit na ko maligo kay balik-balik ka magkasigliko. Ngani ang mga anghel sa langit, ang ilang pag-ampo pagdaig sa Ginoo balik-balik. Asa na mabasa? Mabasa nato sa Gipadayan. Masa mag-ingon din eh. Gipadayan Kapitulo 4, versikulo 8. Ang tagatagsa may unom kapako o bilukop, nalukop sila sa mga mata sulod o sa gawas. Wala sila'y hunong sa ilang pag-awit adlaw o gabi. Balaan ang Ginoong Diyos kalabing gamhanan, ang kaniadto ang karon o ang muanhi. Adlaw o gabi ang mga anghel nag-ingon, balaan. Hantod mo sa hunong sin balik-balik na ini, nasuko pang Ginoo. May inahoy, pahunong naman balik-balik naman, pagano na mo. Wala gid mingon ang Ginoo. Salmo 126, entero kapitulo, gibalik-balik diha ang mga words, nga disim nga mga words. Wa gyud masuko ang Ginoo. Ngano man, depende man na sa pagbalik-balik, unsa man ang sayop sa pagbalik-balik. Mateo kapitulo 6, versikulo 7. Unsa ning pagbalik-balik nga gibawal? Ayaw ka mo pagbalik-balik sa pag-ampo sa mga pulo nga walay kapuslanan, sama sa gihimo sa mga pagano. Ang mga pagano nagbalik-balik sa paglitok sa pulo nga walay kapuslanan. Unsa man atong gibalik-balik? Amahan namo. Wa pa ni kapuslanan. Kitudlo na ni Kristo. Mateo 6, 9 hangtod sa 13. Maghimaya ka Maria, Lucas 1:28. Uno ko dito sa Lucas ang mga birhen, sukad karon ang tanan nga mga tao sa tanan nga kaliwatan, mutawag ka nako kabulahan. Dili na sayop ka pagbalik-balik.
kay mapuslanon ka na, kay gitudlo ka na sa balangang kasulatan. Muna ang tubag depende sa pagbalik-balik. Kay bisa ng Ginoo nagbalik-balik man sa iyang pag-ampo. So dili sabton nga pagano na dayon kay nagbalik-balik. Sunod pangutana. Daghang salamat, Brad Paul. Nahayagan ng mga maminaw na to karon. Ang ikaduha na kong pangutana, maghatod lang kong pangutana, kabayan sa mga laing reliyon. Kita ko ng mga Katoliko, kasagaran, ilang natakihon, ani mga kilit nga dapit, kay kasagaran, na ubang mga religyoso nga tao, mga tubang sa revolto, magluhod, magampo. Kini sa laing reliyon, ilang natakihon kay kamo ko ng mga Katoliko, nga nung mag-ampo mo sa larawan, mga revolto, larawan, nga ihimon yung Diyos. Unsa ba kani katinuod, Brad Paul, sakto ba ni ilang ipanudlo nga, kani nga itong revolto, ihimon na itong Diyos, ludhan pa Diyos? Daghang salamat. Baltimore Catechism 223. Wala kita mag-ampo sa mga larawan. Ang atong giampuan, ang gilarawanan ni ini. Mo ni karohon na to ha. Wala kita mag-ampo na ng larawan ni San Vicente Ferrer. Ang atong giampuan, ang gilarawanan sa maong larawan. O dili ka na sila Dios-Dios, nga naman sa may Dios-Dios. Unang Korinto 8:4, ang Dios-Dios nagpasabot sa mga butang dili tinuod. Tinuod ba nga na ay Ginoong Hesukristo? Tinuod. Tinuod ba nga na ay mahal na birhen nga inahan sa ito Ginoo? Tinuod. So dili na siya mahimong Dios-Dios. Instruman pala ang gihimo sa laing tinuohan. Nag-i-accuse kita na nag-ampo ta sa larawan, nga bawal manggani kanato ang pag-ampo sa larawan. Mo nang sin of omission sa atong part, nga dili kita musulti ngadto nila nga mong ilang sayop nga pagtuo. Kaya ang tanang Bakakon 21:8 sa ipadayag, itambok sa linaw nga kalayo nga mong impyerno. So, madiskuhido ang ilang kalag kung sige sila atake sa Katoliko sa sayop nga posisyon. Wala kita mag-ampo sa larawan, ang atong giampuan, ang gilarawanan ni ini. Sunod pagkutan. Kini katapusan pangutana. Kini mga Katoliko, kasagaran Katoliko, mga pare yun. Ug ari ta sa laing tinuan mga born again sa Badista unsa na diha. Mingon sila nga, kamo mga Katoliko, nganong adto mamukumpisa sa mga pare nga kanang pare magkasalam na, pareham na to. Nya ang atong kumpisalan adto sa Dios, direkta ta sa Ginoo. Ayaw mos pare kay kanang pare sama na to na, muinom. Makasala kay kanang baba o katong baba parihara, makasala gyud na. Mo ni pangutana nga unsa ka tinuod ba ning ila pare ba itong tuan o mo direkto ba ta mo direkta ba ta sa Ginoo pag kumpisan? Kung ang pare mo inom, may problema na. Mo inom kayo ng manok kada mangihi. Nganong sa pare ka mo kumpisal, Juan 20:21-23, sila man nagitagag authority sa pagpasaylo og mga sa. Og mo iyong kitag makasasala. Ang pangutana mao ni, pananglitan. Ako pulis ko, drug user ko, makadakop ako sa drug addict. Makadakop dili. Drug user magawa pulis. Makadakop ako sa dakponon nga drug user. Makadakop kay pulis man ko. Naman kay authority. Laing analogy. Doktor ko, naglapad akong ulo. Makaayo ba ko sa pasyente nga naglapad ang ulo? Makaayo ko dili. Makaayo ko kay resetahan ta magtambal alang sa labad sa ulo. Gitumar man imo og naayo ka. Problema na nako kay ko mitumar. Nganong dito ta mangumpisal sa pare kay sila ang gitagang authority. No matter unsang ilang kinabuhi, sama sa doktor, wa man siya mutumar para sa labad sa ulo, iyan ang problema. Ayaw ko problema sa pare. Ang akong giadto sa pare kay silang authority, Ecclesiastes 5:6, isugid sa pare sa Dios ang imong mga sa. Sila may gitagang authority. Ang silhi katukog hugaw dili. Hugaw, makalimpyo dili. Makalimpyo. Ang trapo hugaw dili. Hugaw, makalimpyo ba? Makalimpyo. So kaliwa sa ilang kinabuhi kung sa sila,
Ilan ang personal na tulubagon sa Ginoo, pero sila man ang gihimong instrumento sa Dios sama sa silhig na tukog hugaw apan makalimpyo man. Mo na ang bota kong ipasabot. Mo dito sa Ginoo kay nakabasa og bersikulo sa Isayas. O sa sa Salmo. O sa mag-iingon sa Salmo nga mao nang usa sa mga gigamit sa laing tinuohan na mo direct to God sila. 32:3 o 5. Yan na sa 5. Unya gisugid ko kanimo o Ginoo ang ako mga sala ug wala ko idilong ang mga buhat kong dautan. Mingon si David, gisugid ko sa Ginoo ako mga sala. Mo nang direct to God naman eh. Dito bagay si David misugid sa Ginoo directly ato bagdili. 2 Samuel kapitulo 12 versikulo 13 14. So mag-ingon. Sa dihang nakasala si David, nakasala siya og adultery, iya pag gipapatay si Uriah ngadto babae nga dito sila kapanapaw. Wala man siya magbasol sa Dios. Ang gihimo nagpadala ang Dios sa iyang ministro sa kumpisal nga mao si Nathan. Mingon si Nathan ngadto sa hari, mahal nga hari. Naa may dito sa atong balangay nga usa ka tawo nga dunahan. Daghan siya karnero. Kwatahan man siya. O sa iyang kasikbit, sa iyang silingan, na ay tao nga kabus. O sa ragyo ang iyang karnero nga bay. Naginusara ang karnero. Karon mahal nga hari, na may bisita ang kwartahan. Instead nga mag-ihaw siya sa iyang karnero nga peting daghana, iyang giihaw ang karnero nga usara sa iyang silingan. O sa may atong buhaton mahal nga hari, kag hari kaniadto hari at the same time judge. Sa pareha kang Solomon, siya may nag-judge atong Picasso ng bata. Kaya ang rule sa hari, di lang hari maghuhukom sab. So maingon si David, dad-a ka ng tawhana sa akong atubangan kay silutan nako og kamatayon. Maingon si Nathan, ang tao nga akong giingon mao ikaw mahal nga hari. Ngano man si David, pwede naman siya asawa. O pwede man siya makakuha og mga dalagang gwapa sa iyang giharian. Hari man siya. Ngano ang iyang gikuha kadto pang asawa sa iyang sundalo nga isara. Mao na nga pagkadako da isara David. Pero asa man siya misugid. Miingon siya kang Nathan, nakasala ako sa Dios. O miingon si Nathan, ipasaylo sa Dios ang imong sa. Asa man siya nung umpisal? Nathan. Pero nga nung dito man nag-attribute sa Diyos. Kaya si Nathan, sinugo man sa Diyos. Ang pagkumpisal ni David kang Nathan, mo'y pagkumpisal sa Diyos. Kinsa, mo'y nagsugo kang propeta Nathan. Sunod pagkutan. Katapusan po ning pangutana, laas na to ni. Ang pangutana, nasayon mo nga pastor, dili dito tinuod, niya, kani mga pastor, magsangyaw sa pulong sa Ginoo, mugamit o Biblia, sama sa mga CFD, mugamit o Biblia, magsangyaw sila sa pilit-pilit nga dapit. Karon ang pangutana to rin ni Brad Paul, kini ilang pagsangyaw sa mayong balita, angay ba natutuhuan kay pulong mas Ginoo ang ilang gisabwag sa katawhan? Kisa may angay tuhuan na ni ang mga side sa Katoliko o side sa mga pastor? Roma 10:15. Makawali ba o sa katao gawas kon siya gipadala ato pagdili. So samtang na ay magwali, mangutana kita. Gipadala ba kamo sa pagwali? Kinsa man gyud ang isugo sa pagwali? Malakias 2:7. Ang mga pare mao ang dunay katungdanan sa pagtudlo mahitungod sa kaalam sa Dios. Kasi mga tanong, ano ikaw malagi Brad Paul daan nagwali? Kay giautorisahan ko ni Reverend Father Rinaldo Omamalin. Nganong nakaabot ko ni dili sa akong kaugalingon, kundi gi-authorize ko sa atong pare. Gihimo kong extension nga makahatag og pagpadayag o pagpasabot sa atong pagtuog Katoliko. Wa ko moanhe dinhi o wa ko ikapadala sa pare. Mo na nganong ang mga pare man kay ang mga pare mao ang sinugo sa Ginoo og sila ang gisugo nga mowali sa kaluwasan.
ang kita extension lang ta. Salmo 132:9, ipasangyaw ko sa iyang mga pare nga ako ang maluwas. Ang mosangyaw sa kaluwasan ang pare nilang pastor. So, dito kita maminaw sa mga pare nga sinugo sa Ginoo, dili sa mga pastor nga walay authority nga gisugo sila sa pagwali. Unsa may mahitabo niya ng mga pastor nga nagwali nga way authority? Tubag, Mateo 7:21-23, mingon ang atong Ginoo, dili ang tanan maayong kanaho Ginoo makasulod sa harian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga ato sa langit, kay daghan unya mo iyong kakon atong adlaw, Ginoo, dili ba naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan? Nagapagawas kami sa mga demonyo sa imong ngalan, naghimo big mga milagro sa imong ngalan, o nagsangyaw kami sa mensahe ginamit ang imong pangalan. Maso may ingon sa Ginoo. Response, pahawa kamo kanako, mga mamumuhat kamo sa kadautan, wala ko kamo mailhi. Ako man kailang Ginoo. Nakaila ang Ginoo kinsa iyang gitagag authority. Unang Pedro 2:9, gingharian sa mga pare. Ang iyang simbahan gihimo ng gingharian sa mga pare. So nahibalo ang Ginoo ng iyang gitugyanan sa pagwali ang mga pare, kay siya man ang pangulong pare. Lisod pod kayo nga ikaw Chief Justice ang imong sakop vulcanizer. Pare sab. Kay pangulong pare man si Kristo nagpasabot ng iyang sakop mga pare. Asa man ka nakita sister nga general sa military nga sakop kargador. Mga military sab. Mao na nga ang simbahan Katoliko, ang simbahan nga naay authority. Mga pare nga gitagaan authority sa pangulong pare nga mao si Kristo. Mao nang diha ta paminaw sa mga pare, o kay ang mga pare ni hitman kaayo sila, mao nang gi-empower ang mga laiko sama kanamo nga maekstensyonan sa authority ubos sa supervision sa parokya dinhi sa Birhen sa Lourdes Parish. So ang among pagsulti dinhi with authority sa inyong pare diha sa parokya. Mao nang mahimo gihapon ng among pagwali ang among gibitbit nga authority sa pare nga nagdiligar namo aron sa pagpasabot sa pagtuo nga Katoliko. Palakpakan nato Ginoo. So palutan. Dungagi pa bro, kasi ganahan na to sila. Tanako. Karon, nasayaw na ta nga ang pastor day dili din na sinugo. Dita mo tuo sa ilang mga sinusangyaw da nga wa man din ang authority, ari jud tas pare. Ya, lain na pa mo pangutan na Brad Paul. Bahin ni sa larawan. Kini bang larawan nga gihuptan sa mga Katoliko? Magkatabang ba ni sa panahon sa tinghukom sa Ginoo? Mao na akong pangutan na. Kaalam ni Solomon, Kapitulo 6, versikulo 10. Mo kining ato babasa dinhi sa balaan nga kasulatan. Kining mabalaang butang, kung inyo kining tagdon sa paagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Kung makat-on kamo niining pagtulon ana, makahimo kamo pagpanalipod sa inyong kagalingon sa adlaw sa paghukom. So makatabang ba ang butang balaan? Panahon sa adlaw makatabang. O ngani giproybahan na sa Ginoo sa dahigayon nga larawan makatabang. Asa babasa? Números Kapitulo 21. Sa dihang dunay dakong silot nga gipaabot sa Dios sa iyang katawhan nga nagbagulbol kaniya. Nagpadala ang Dios og silot pinaagi sa pagpaak sa mga reklamador, pinaagi sa halas nga malala. So daghan nga matay. Kung sa may giingon sa katawan, Moses, pag-ampo sa Dios nga mahunong kining silot sa Ginoo. Kung sa may giingon sa Ginoo, versikulo 8 sa Kapitulo 21 sa Números, o giingnan sa Ginoo si Moises paghimog larawan sa bitin nga bronze, o gibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon, o ang hipaakag bitin dili mamatay kon makatan-aw niini. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga bronze, o gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon, o kon ang hipaakan og bitin mo tan-aw sa bitin nga bronze, dili siya mamatay. Tanawa, unsa ang gihimo sa Ginoo nga di mapatay ang pagangduot sa katawhan?
nagpahimo sa larawan sa bitin nga bronze. Ang motanaw sa bitin nga bronze, bisan panapaakan sa kobra, sa banakon, dili gyud mamatay. Sa ato pa ang Dios pigamit gani og instrumento nga larawan aron makatabang sa tao. Mo nang ato malarawan makatabang na. Ang ato lang pagtanaw sa kinabuhi ni San Vicente Ferrer. Kanang iyang larawan, Katikisim for Filipino Catholics number 229. Anong naay larawan para makarelate kita sa ilang kinabuhi. Kung atong sayro ng ilang kinabuhi, makatabang kini sa pagmulde sa atong kinabuhi nga mahimong santo. Kay sila nag-una naman dito sa langit. So sigurado gayod na kumusundo kita sa ilang kinabuhi, may sama nila nga kita mahalangit. Sama ba nang nay suba? Suba ni. Tapos mutabo ka sa suba, nagdala ka sa imong sakyanan. Unsao man imong pag-prove nga safety ang paglabang sa suba. Be, tagaan pa mo problema. Suba. Tapos wa na may kapait na nimo. So mutabo ka sa suba, asa ka ng sapa-sapa. Unsaon nimo pag unsa may imong timailhan nga makalusot ka dito. Kinatan-aw nimo dito na abay agi sa ligid. Kay kung naay agi sa ligid dito, nagpasabog nga naay ni agi din nga naglampos dito. Kitang Katoliko daghan naman tag mga santos. Sa ato padatiste nga simbahan, nga kining simbahan na makaluwas ni. Kaya naan na tayo daghan mga santos, sigurado na di nga simbahan. Ang ato lang, mutabok ta sa ilang kinabuhi ni Puyan. Sama sa pagtabok sa sapa-sapa. Ang pagtanaw dito, uy, nailigiday dito, sa ato pa naagiday ni Agi din So sa ato pa mo, Agi po ko din para makatabok ko dito. Sumon ang mga santos. Sila ang atong tulay nga makaabot usab kita sa ilang naabtan nga dapit dito sa langit. Kaya nga atong simbahan nga dunay Yahweh sa kaharian sa langit. Buti pa sabot, simbahan nga makapahalangit nato. Kanang simbahan nga way Yahweh, delikado na. Kaya di mo kasulod sa langit, wag susi. So kita lang simbahan nga way duplicate. So, kung gusto mo maluwas, mabilin ta sa Katoliko. Nga niya din ang susi nga makapalangit sa atong kalang. So, pagutana. Basin napan unaan dito ng tan. Yan sa ka bro. Ikaw na po rin bro, kay mura ng kapulis sa botara. Paila sa imong pangalan atong isuon. Safely. May ako ang pader na kayo man si pader siya lay pader na to. Brother. Pader. Padre de pamilya. May hapon na to. Kanang nalay pumunta na gamay der. Juan, Katoliko na siya ba pero alanganin siya nga Katoliko siya kay na makuha gyud sa ibalay gyud sa laing nga reliyon. Katoliko na siya, mibalhin sa laing tinuohan. Ang resulta diha mao lang ito, spiritual adultery. Nakapanapaw siya sa iyang pagtuo. Mao nang kita makatoliko kinahanglan gyud tang mosunod sa giingon sa balaang kasulatan. Padita mahitong pawag nga mabalhin sa laing tinuohan. Kay kining Katoliko usahay luag-luag ra gyud ta tatong pagtuo. 2 Juan versikulo 10 unsa may giingon dinhi? Kung may muanha kaninyo sa inyong panimalay na wala magdala sa pagtulunan nga inyo nang nadawa, ayaw sila dawata bisan gani sa pagtakad kanila. Kung atong istriktohon ang balaang kasulatan, kung naay laing tinuohan nga muana sa balay, ayaw sila pagtagda, ayaw gani bisan sa pagpasaka kanila. Kaya nga naman, versikulo 11, makaambit ka mo sa ilang daotan nga mga binuhatan. Pero kitang Katoliko, luag-luag man ta, mo nang masakpag dito, perme. Kaya ato man silang pasakon. Ibig sabihin, Biblia yun ayaw pasaka, ay mong ipasaka. Kung pananglitan mo, anak sa iyong balay mangayog bugas, kay gigutom, way, dungagon sa batagae. Kung may nasa imong balay, kay way tambal ikapalit, gilapdan og ulo, nagsakit ang tiyan, hatagi kwartay pa itong tambal. Pero kung mo na sa imong balay, nga nagdala og tinuuhan, nga lahi sa imong nadawat, ayaw siya pasaka. Klak, maglaruhay ta ini. Masa may tuyo ni mo? Nangay ko ginabang, tagaan ta ka.
Pero nung ka nga imo kong tudluan sa imong relihiyon, kay naan ako'y pagtuo, kung dawato nako imong pagtuo, nakapanapaw ko. Sama pa pananglitan sa imong ikaw sister, naman kay bana no? Doon na imana sa imong balay, buutan, disinte, kwartahan. May ingon sa imong sister, murag naibog mo ko sa imo. Pwede ba manguyab ko sa imo? Kung sa may tubag nimo, ay di minyo naman ko yung taon, sir, buutan ba ako sister? Kwartahan ko, disinte ko, bisa ng imong bana palahubog, ayaw gud ibaylo imong bana. Kay minyo naman mo, bisa lang sa panakabuutan ng tawhana, kay naa naman kay kapikas. Kung imo nang dawaton, nakapanapaw ka. Mora po na sa relihiyon. Bisan pa mo na sa imong balay disinte, di na rason nga imo siyang dawaton. Mga maayo man yung mga tadyos kong man eh. Dawaton na mo imong admirer nga minyo naman ka. Balibari siya. Katulik ko naman ko, no need na nga mo dawat po sa pagtuo. Pero kung niya ka karon, manghulam ka sa hugbugas, maray loon, taka. Nang hinabang kag kwarta kay nasakit ka, tagaan taka. Pero kung ang imong intensyon, imo ko kumbensihon, tudluan ko na imong relihiyon, dili na pwede. Kaya makakomit ko spiritual adultery. Kitang Katoliko, maulaw lang yun mo, dipinsa sa atong pagtuo. Kaya nakasanayan nato ng hospitable ta. O tungod sa atong hospitable, naadto ito sa hospital sa mga laing tinuhan. Mao na bro, nga kung pananglitan ni balhin na siya, nakasala siya o apostasy. Spiritual adultery. Pero kung pananglitan sa pagdagan sa panahon, ma-realize niya nga sayop di ay ang tinuuhan nga iyang gipadulngan, o bubalik sa Katoliko, kinahanglan una siya mangumpisal. Kay dakong sala ang pagtalikod sa tinuuhan nga gitukod ni Kristo. Mo nang tubag sa pangutana. Sorkotan. Naisunod pumunta na. Der, kanang nai kuan ba, kanang Katoliko god. Sa hapong na sa kuan ba, side sa mga kuan ba. Kita ko na to nga. Ningon pud guguban ko pud nga kanang Katoliko. Pwede po musimba, pwede po de. O, so gawas ba? Unsa may atong ka kuan po na storya. Na ay makatoliko nga mura o kugita. Nanong kugita, maglubad-lubad ba? Maito, maputi naman. Mo nang kinahanglan gayod nga consistent unta ang atong pagkatoliko. Dili ba kay wider-wider, hanginon nga katoliko. Asa man hanginon? Kuasa dito ang bulog sa kay tungkol siya. Wala sa eksaktong baruganan sa pagtuo ba? Muli nakulang nato sa simbahang Katoliko kay di ta mo barog sa kamatuoran. Tagaan latag isa ka kilong bugas, duha ka latang sardinas, tulo ka pakiting noodles. Maturering na dayon ta. Biyaan na dayon nato ang lawas ni Kristo nga makahatag unta kanato kinabuhi nga dayon moadto hinuon ta sa gibitbit sa pastor sa pagkaon nga makakabuhi. Iskay niya din ang kinabuhi nga dayon sa Santos nga Misa, pagkalawat sa lawas si Kristo, Juan 6:51, moadto hinuon dito sa kabuhi, nagidala sa pastor. Tingol pa na sister, sistinga de si kaog sardinas. Di ba manig-ag ko niyo taya. Lapit ako muna iway patronize na pagkaon, di man sa'yo pagkaon na sister. Mapalit magkita na pagkaon na. Pero ayaw ibaylo ang kaluwasan, ang kinabuhi ni anang gihatag sa laing tinuuhan. Mo nang dili gayod pwede nga kitang Katoliko dili mukat-on sa atong tinuuhan. Naa na tay pagtuo. Tinuod na ning atong pagtuo. Unsa may atong kulang? Ang pagtinuod. Ang laing tinuod dili na sila tinuod. Ang ilang pundok pero nagtinuod man sila. Ang naa sa tinuod, wa nagtinuod. Ang wa sa tinuod, maoy na ninuod. Nganong naninuod na sila kay di man sila tinuod. Mo nang naning kamo sila mo tinuod na gani kay di man tinuod atong pundok. Ang Katoliko hinon nga tinuod ni isi-isi lang. Unsa may sakto? Kay tinuod naman ang imong pundok kinahanglan kang magtinuod. Dili igo nga naa kay pagtuo.
punan ang pagtuog letter N aron mahimong pagtuon. Kaya ang Katoliko kargado og sabat-sabat, why sabot-sabot. Dili igo ang pagsabat, kinahanglan ang pagsabot. Mo na kulang sa Katoliko. Ug mao ni ang dapat natong himuon nga dunay ingon ni ini nga mga programa para ma-educate ang Katoliko dili na mahimong mailad sa laing nga tinuohan. Mo na atong himuon, bro. Mo nang moadto ka sa imong barangay sunod panahon. Ug imo kong patuon og isugo po ni Father. Sa pagutan. Mo na pagutan na. Dito lang tali kay ako na. Tinuod bitaw ko na hapon na bitaw mga tuog na tani. Manghop na mga manok ron. Tapos moadto para bata sister Nida. Moadto para sa Candelaria no. So sa may imong desisyon ini ikaw mo judge dire. Ikaw man ang atong mahuhukom karong kahapon nun. Atong tawgon ang atong Board of Judges. Sister Nida Rilampagos. Palakpakan atong Ginoo. At Gaston. Asa daga pa to rin siya. Rilampagos mo din sa iya. Facebook. Kumahal pa na magwat si Father. Kung wala na may pangutana, pwede na ito inyo isulat lagi pada sa LBC. Sister. Napay pangutana daw. O napa de, o naamay ni. Ngayong hapon, Brad, Brother Paul, o natong tanan. Ma'am Goy, nakapangutana, Brad ko, ngano kuno nga sa ato ang relihiyon nga Katoliko, kasagaran jud amang digit kasagaran. Di ba di jud mga lawat magsugod ba jud sa 9 guro lang ida or 10 mga first communion. Nganong anak man jud kuno nga mga idara nga pwede ra man jud kuno og mas bata pa or kuan ja. Ngano pud kuno nga kinahanglan jud nga makumpisal pa usa mong kalawat. Ang kung ano siya, responsible na pag-communion. Kinahanglan ang bata, proper ang iyang disposition ba? Muna kinahanglan na ito, pwede gani at age of reason. Kanala siya sakto nga panabot ba kay kanang lawas ni Kristo, balaan ko na. So muna nga mga age ang imong giingon. So nganong kinahanglan mong umpisalta, kay naaman na sa unang Korinto 11:27 nga nag-ingon, ang mukaon sa pan sa Ginoo moinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas og nasadlo sa Ginoo. Kinahanglan nga matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom gikan sa kupa kay kung dili na ilhon ang lawas sa Ginoo sa dihang mukaon siya sa pan ug moinom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Sa di pa ka makalawat sa lawas si Kristo, susihon ni mo imong kaugalingon. Mo nang mangumpisal ka, kuwa ba kay mortal sin. Kay ko naa kay mortal sin, Episo 2:1, mga patay ka mo sa inyong kalapasan. Sa ako nang giingon, kung pananglitan ang taong patay, ako pakanon og litson, panit sa litson, wala na boss. Kay patay man ang recipient. Mora po na, kung ang tao nasa state of sin, patay siya sa grasya magkasantos. So dili angay mo kalawat sa salawas si Kristo. Kinahanglan buhion ang iyang estado nga patay pinaagi sa kumpisal. 20:21-23 sa Juan, gihuy pa ni Kristo ang maong sakramento. Ang paghuyop nagpasabot na og paghatag og kinabuhi sa usa ka butang nga patay. So mo kumpisal sa una, mukalawat sa lawas ni Kristo. Kaya kung dili na ilhon ang kabalaan sa lawas ni Kristo, mukaon siya sa pan, siya ra ang nagsilot sa iyang kaugalingon. Versikulo 30, mao kinang hinungdan, nga daghan kayo nagmasakiton, nagmaluyahon, o nangamatay. Sa ato pamoon ni ang mga silot sa sige kalawat nga sige po pangawat. Kung buti pasabot, sige pangalawat in the state of sin. Walay pangumpisal, mo kalawat sa lawas si Kristo, iko gyud ang imong lawas. Masilutan ka sa Ginoo. Dinhi pa lang ni ining kinabuhi na temporal punishment. Kung na mangumpisal ka para makakalawat ka sa balaan nga lawas ni Kristo. Sumotong tubag sa pagkutan. So pagkutan. Kani nga pangutana murag kuan na jud kanunay nga nigi pangutana
nga kitang tanan kahibaw jud ko nga bisag ako mismo dili jud ko kadipinsa og ayo. Ngano kunong atong buhaton ang pagpanguros? Nganong atong buhaton ang pagpanguros tubag Santiago 2:26. Ang pagtuo nga walay aksyon patay. Mo ni aksyonan nato sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Gesture man eh. 48:14 sa Henesis. Gikuros ni Jacob ang iyang kamot, gitapion niya ang iyang tuong kamot ngadto siyang ako. So si Jacob sa dihang nag-bless sa iyang mga apo, iyang gikuros ang iyang kamot. So dili sayop ang gesture sa pagpaguros. Galacia kapitulo 6 bersikulo 14 hangtod sa 17, miingon San Pablo, wala ako'y laing gipasigarbo gawas sa cross ni Kristo nga gihimo na akong timaan o marka sa akong lawas. Sa ato pa, naadi ay ang pagtimaan sa lawas ni Pablo diha sa iyang pagpasigarbo sa cross. Ngano manguros kita? Unang Korinto 18. Sa mga nagakalaglag ang cross binuang, apan alang kanato ginaluwas, gahom kini sa Dios. Mo nang sa atong pagpatik sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo atong gipadayag ang atong pagtuo with action. Nanguros kita nga naman atong gipaila that we belong to the religion of the crucified Savior. Nga sa matag pagpanguros nato, gisangyaw nato si Jesus nga namatay alang kanato giluwas kita niya sa cross. Para sa uban binuang kini nga naman binuang kini kanila kay sila mupadong man sa pagkalaglag. Pero alang kanatong ginaluwas, gahom kini sa Dios. Murang dili ta maulaw nga manguros. Ipasigarbo nato ang cross. Pero sa panahitabo sa Katoliko, mo tog Jollibee, mo tago sa lamisa dito manguros o pinakalit. Gikaulaw nimo ang cross ni Kristo. Dapat nimong ipasigarbo ang cross ni Jesus. Ngano man kung wala pa si Kristo namatay sa cross, wala kita'y kaluwasan. Sa matag panguros nimo, bisangyan nimo ang kamatayon sa atong Ginoo sa cross. Identity ni sa atong pagkakatoliko. Maila nimo kinsay katoliko diha sa pagpangaon na. Diha na nimo maila asay katoliko dili. Kaya ang katoliko manguros, ang di katoliko mahadlok ka sa cross. Nanuman, sila nagapadung sa pagkalaglag. Apan kita, ginaluwas man ni Jesus sa cross, magpasigarbo kita na itong isangyaw kini sa kalibutan. Palakpakan ang Panginoon. Sorry, pangutana. Kopta na yung pangutana. Ang pa si brother. Pero pangutana pa si brother. Uy, ngayon balik ko ha? Der, ang lang ka. Kanta sa balik ako. Ang lang dir ba nga, mas lamay ito telefon nga. Di kay kanila po buhaton ba yung amore mo dire. Kaya makus ng mga tao dire nga, ingani day katulik ko day nga. Naibay ito, kirim ba mo sa problema na to. Nakatubo mga tiguang o mga girikanan, mo rin mag-direct. So, naman sa mga bata ko na doon nila, di ito mga bata po, nakibaw na po asa girikanan nga sunod mo, nga buhaton. Manang mga bata, hindi na nagrisod na ito, tuduan po, maraton. Salamat bro, na inutiguang bro. Sakitan ng habang si nanay na idaran. So, mo ginatong himoon bro. Di lang kay din hita karon maghimo sa kagawitan, mato sabta sa Candelaria. Pag hangtod kayo sa itong mga tao ganahan, maminaw sa ingon nga programa, atong servisyohan. Mga to ta dito, mauban mo ta dito nga, mag-procession ta dito. Kung nakuwangan pa mo din pwede mo mandayo dito. Kana kung di uhaw na mo sa pulong sa Ginoo. Amos kapitulo 8 sa giingon. Amos kapitulo 8 bersikulo 11. Manang giingon sa palang kasulatan. Moabot ang panahon nga padadaan ko kamo gutom. Gutomon ang katawhan. Apan dili sa pang. O kuhawon sila apan dili sa tubig. Gutomon sila sa mensahe gikan sa Ginoo. Ako ang Ginoong Diyos, may nagsulti din. So kung gutomon nata sa pulong sa Ginoo, mangita nata sa pulong sa Ginoo. Mao nang ang tanan nagigutom mukaon. Apan ang pagkaon nga espesyal
pagkaon sa lawas ni Kristo, pagkaon sa pulong sa Ginoo. Mateo 4:4, ang tao mabuhi din lamang sa tinapay, kundi mabuhi usab siya sa pulong sa Ginoo. Manang palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. Nga karong kahapon na gitakbaw ang atong kauhaw sa tubig o gibusog kita sa mga pulong sa Ginoo nga may atong mabitbit inikulit ato sa balay, may atong pamalandungan ang kanindot sa atong pagtuong Katoliko. Nindot ay ni Katoliko, no? Pagkanindot yun ay Katoliko ta. Palakpakan nato ang Ginoo. O sister, nana, pangutana. Kanidungkang naning pangutana na ho. Kaning bang bakit kaning nakadungog magkukog, naka-observar ko ba na doon na po'y ubang mga tao dili lang kay sa laing tinuhuan kundi niya pudsod sa Katoliko nga magdaot sa mga kaparian nga labi na ni mga amot bitaw, Brad, nang gibagutbot kay mauna kuan sa pari. Tinuod ba nga kung ang usa ka tawo magsulti og kadaot sa usa ka pari nga makasala ta sa Espiritu Santo? Sumala sa Sirach Kapitulo 7, mao nang giingon sa balaan nga kasulatan, sister. Sirach Kapitulo 7, versikulo 31, pasidongge ang Ginoo o tahura ang mga pari. Kung tinuod kang nagpasidugog sa Ginoo, tahura ang mga pari sa Ginoo. Kay kining mga pari sa Ginoo, unsa man ni Zacarias, unsa man giingon sa balang kasulatan mahitungod sa mga pari sa Ginoo. Zacarias Kapitulo 3, versikulo 9. O Josue, pangulong pari, o kamong iyang kauban nga mga pari, ti mailhan sa maayong kaugmaon. Unsa na ning mga pari? Ti mailhan sa maayong kaugmaon. Kay kung wa na mga pari, wa na tay maayong kaugmaon. Kinsa na may mesa din eh. Kinsa na may magpakalawat sa lawas ni Kristo. Mo na nga ang Ginoo nagdapit nato nga tahura ninyo ang Ginoo, respeto ang mga pari. Kaya kung di kita mo respeto sa mga pari, Lucas Kapitulo 16, ang wala magdawat ninyo, wa magdawat nako. Ang nagsalikway ka rin, yung nagsalikway ka nako. Sa ato pa, kung ato isalikway ang pari, taplara, ang nagsalikway ka sa Ginoo. Mo na kung imong dagmalan, gipanamasta-masa ng pari, taplara nga, nagmasukihon ka sa Ginoo. Mo nang mapakita nato ang atong pagrespeto sa Ginoo kung tahuron nato ang iyang mga alagad nga mao mapari. Malakyas Kapitulo 2 versikulo 7. O kung makasala ang pari, way problema na. Nga naman, unsa may giyon sa Malakyas? Unsa may pasalig sa Ginoo sa mga pari? Nga wala ipasalig sa mga pastor. Malakyas, unsa may giyon din atong basahon ng balang kasulatan. Malakyas 3, Kapitulo 3, versikulo 3. Muanhi siya sa paghukom sama sa tigputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari sama sa pagputli sa plata o bulawan aron maghalad sila sa Ginoo sa husto nga mga halad. Unsa di ay himon sa Ginoo? Panahon nga maghalad ang mga pari, hinluan sila sa Ginoo. Wa gyud maging Ginoo hinluan niya ang mga pastor kung magbalik. Ang mga pari ang hinluan. Unsa may buhaton sa Ginoo? Salmo. Unsay pasalig sa Ginoo sa mga pari? Salmo 132:9. Suloban sa pagkamatarong ang imong mga pari. Mao na ang pari magsulob na ng ilang sutana. Mao ka ng simbolo kang gisuloban sa pagkamatarong. Tinuod ang pari makasala. Pero hinluan sa Ginoo sa diyang maghalad sa lawas si Kristo, suluban sila sa pagkamatarong. Ang mga pastor kay makasala man pod. Kisaaran ba suluban sa pagkamatarong mga pastor? Hinluan sila sa tasibog-balik? Wala. Musa sakto ang Katoliko. Ang pari o ang pastor makasala, pero ang pari ang gisaaran na hinluan o suluban sa pagkamatarong. Kalagpakan ko Ginoo. Hindi man ang kasama ng tao. Ang iyagan 12 kapuso kasala magani si Judas, naghudas. Si Pedro de Limon, si Tomas nagmaduha-duhaon. Si Santiago
si Juan ambisyoso. Ang iya apostol gipili makasasala. Kung nahibalo si Kristo, ano na nag-prepare na daan siya na kung ang pari maghalad, iya ka ng pinluan, suluban sa pagkamatalo. Palakpakan na ito mga pare. Sunod ka pangutana. Wala na kay matuog na ta? Wala na? Okay. Yeah, bro. Kani bro, dugang ni mga pangutana. Kani mga Katoliko ba nga na-convert o laing reliyon sama sa Bunagin, sa Badista, ubang mga reliyon nga muatake sa Katoliko. Ang kasagaran yung itudlo sa pastor, kani mga larawan, ipadugmok mo yun. Padugmok. Kung ang usa ka Katoliko nga magkakato na unsa may isa nila nga gidugmok man nila ang mga ribulto o bala ang butang. Muna ako punta na report. Salamat. Ang ilang sala isak relihiyo. Pagpanamastamas sa butang sagrado. O sa may silog. Salmo 74:4 ug 9. Ningon ang balang kasulatan ako makaaway nagdalag partilyong mga maso. Misulod sila sa akong balaan nga templo, ilang ipangdugmok ang akong mga balaang mga simbolo o sagradong larawan. Unsay ingon sa Ginoo, ako silang makaaway. Sa ato ba kanang mga tao nga mamanamas-tamas sa larawan sa mga balaan, kaaway na sa Ginoo. Ang larawan magagaba, pananglitan. Adto mo sa Lunita. Naaman dito ang dako kaayong monumento ni Rizal. Sak ada na dito kaayong ilong. Di ba automatic ka ba ang layon ka? Nga naman namin pulis ay pantay niya, dakong rin ka. Sa ato pa, ang larawan gani sa bayani magagaba. Samot na kung imong padamas-tamasan ang larawan sa mga santos. Nga naman, kanang mga balaan o justod ng mga tao sumala sa Sira Kapitulo 44, 1 hantod sa 2, kama 6, kama 15. Ningon ang balang kasulatan, daigo ninyo ang justod ng mga tao. Ang Diyos ginadaig niya ang mga tao matarong. O gusto sa Ginoo nga daigon kini sa iyang katawhan. Mo na nga kung ang Diyos nagsugo nga daigon ang mga santos, dayon ang mga lain tinuod di pamuak larawan sa mga santos. Ang pagutan asa magkaslapon ito sa alas pagkukum. Ngayon ang gipanamass-tamasan ang mga balaang butang. Kaalam ni Solomon Kapitulo 6 versikulo 10, kung doon na kita pagtagad sa butang balaan, makatabang kini ka nato sa adlaw sa atong paghukom. Sa ato pa, madiskuhido ang kalag sa mga pastor na nanudlo ng larawan sa mga santos dugmokon. Ang ilang dapat dugmokon, larawan ni Buddha, larawan sa mga anito, larawan sa mga Diyos-Diyos, sa mga pagano. Dili kining ato mga santos, ika na mga santos, kauban na sa Ginoo. Kung sa may buhaton nimo sa magdagmal sa imong mga kauban, kaya ang kauban sa imong pamilya, ang larawan sa imong minahal, kulis-kulisol sa imong atubangan, kung sa may himuon nimo, natulog masakitan ka. Kung sa may bation na Isos, kung ang larawan sa inahan, imong bukon. Kung sa may bation, nimo sister, ang imong inahan sa larawan sa imong nanay, kita magtamakan sa imong higala. Basin, magbuwag na mo sister. Mao na nga, makasala kita og sacrilege kung atong hilabtan ang larawan sa mga balaan. Sumunod ang tubag sa kotana po. Brother Paul, ang salamat. Kanang namay nagatulog, pangutanan ako ba, mensahe. May tugod ni sa usa ka Katoliko nga magtiayon sila pero di sila kasado. Nga sige sila kalawat unsa may ilang sala ani, makasala ba sila ani nga dili sila kasado pero muna sila nga anak. Unsa may katubag mo ni Brother Paul? Salamat. Deuteronomio Kapitulo 23 o sa magiingon sa balang kasulatan. Hinginlan gikan sa katawhan sa Ginoo ang anak sa dili kinasal bisan ang makaliwat niya hangtod sa ikanapulo kakaliwatan. So kanang inyong pagtipon-tipon nga way kasal, makaangin mo sa kalautan sa inyong mga anak. Kaalam ni Solomon Kapitulo 4 versikulo 6 sa magiingon. Kaalam ni Solomon 4:6 atong dugangan tungkol sa Bible.
Sa adlaw sa paghukom, ang mga bata nga matawo gikan sa usa ka gidili nga panagtipon kanang way kasal ba, mahimong mga saksi sa sala sa ilang maginikanan o magsaksi bato kanila. Kung din mo plastaron na imong kinabuhi karon, sige hapon mag-ipon, nag-live-in man mo, baliha daw ng live-in, baliha na. So may live-in, baliha daw sister, ay ikaw daw, baliha ng live-in. Evil ne. Evil. Sa ato pa ka ng live-in, ang word nga live-in itself, kung inang evil ne. Daotan ne. Muna ang Ginoo dili siya mosugot nga magpadayon ta pag live-in. Ang himuon sa magtiayon nga nanggiipon magpakasal na ilang plastaron ilang kaminyoon. Pero das lang dili sila mo simba gihapon. Bisan live-in mo simba mo nga naman. Ayaw lang mo kalawat. Nga naman, magkadugang may inyong kasalahin noon. Sumuon ang giingon sa Biblia, bisan masakit di ka maturan, dawato na to ne. Kaya pagtuloy na sa bang kinabuhi. Kisa itong nag-live-in, magpakasal. Ayaw na mo ng pabungga. Ayaw na mo pagpaso-paso. Kaya ka na mo mag-anak. Dito na mo sa simbahan, magpa-blessing na mo sa pare. Ayaw na gulo pagpabungga-bungga. Basta lang nakasal mo ubo sa unsa sakramento sa simbahan. Mateo 16:19, whatever you lose on earth will lose in heaven, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Ang inyong kasal nga niya simbahan isipon sa Ginoo nga sagrado dito sa langit. Pero kung nagpuyo-puyo ra mo nga oy plano mapagkasal, unsa tay mahitabo ang inyong mga anak nga matao sa kaminyo sa usa ka panagtipon nga way kasal, mahimo ng saksion niya sa adlaw sa paghukom. Mao to himuon nga testigo sa Ginoo batok sa inyong sa wa pa man wa paghukom ato i-repair atong kinabuhi. Nakmatay panahon ron nga maitulid na kung wa mo nagtipon-tipon na mo ron, magpakasal gyud para makalawat sa lawas ni Kristo. Dili mo kalawat ang nagtipon-tipon. Di gani pwede mo kalawat ang kasal sa sibil. Ikasal mo sa sibil no, sa mayor, sa judge. Di gani pwede na mo kalawat. Labaw na o nag-live-in mo, nagtipon-tipon. Di magito pwede makalawat o ikasal sa mayor, sa kapitan. Mo na ang masayo to hatid siya simbahan Katolik. Unsa day kagrabe ng Eucharist. Kaya ato naman ang giyaga-yagaan na siya. Gikaon nato na siya nga wa ta sa state of grace. Balikon ko, bisan gani ang gikasal sa sibil, dili gani pwede mo kalawat sa lawas ni Kristo. How much more pa ka sa nag-live-in lang nga way kasal. Kinahanglan gyud kung sa sibil mo ikasal, magpakasal mo ko sa simbahan para makalawat mo sa lawas ni Kristo. Sunod nga pautan. Kung wala na mag-extract na tanig butong. Kaya doktor na si Sero ko gatas niya. Sister Nida, panahon na nga mga tuog, kaya nga participants. So ato na ning humanon, atong tawagon si Sister Nida alang sa atong mga pahibaw pa. So mayong hapon, o God bless kanatong tanan. Ug inyo lang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.